So, mga kapatid, itong 2 Kings, itong chapter 4 ng 2 Kings ay meron itong 44 verses. And it is with pages o different, merong ilang topic, no, content. Kaya nais kong hatiin po ito. So this will be, I don't know kung ilang part, but we can consider this sermon as a part 1 of this chapter, no? For this chapter alone. Part 1 siya ng chapter 4. Kasi nais kong pagnilay-nilayan natin, no? Pagbulay-bulayan natin ang katuruan o ang storya patungkol dito sa isang babae, no, na lumapit kay Elisha. At makita natin na itong babae na ito ay nabalo, no? And this woman is the wife of Elisha's servant, no? Kasi ang propeta may mga servant yan, mga kapatid. At itong babae na ito ay balo ng isa sa mga servant ni Elisha. At kung titingnan nyo, nung namatay po itong asawa niya, ay meron pong mga kautangan, no? May credit. And during their time, ang proseso sa isang may credit ay mamanahin ito ng kanyang pamilyang may iwan, which is noon ang konteksto po, ang babae hindi talaga nagtatrabaho yan. They are keepers of the house. No, hindi katulad ngayon na pwede naman siya mag-apply ng trabaho, hindi ganun yung setup. Just laying the background na noon pag widow ay automatic, they were part, no, tinatawag silang mga poor, mga unfortunate na yan. So, at ang bayad doon sa utang nila ay yung kanyang dalawang anak, no, na magiging alipin o magiging bond servant. No, her 2 sons will be makukumpulsary sila, mapipilitan sila na nakukunin ng kreditor. At yan po yung pinaka-worry nitong babae. And she asked the prophet what to do. No? Nagsumbong siya, nagtanong siya sa propeta, kay Prophet Elisha, kung ano ang gagawin. Yan po yung makikita natin sa verse 1. And sabi dito ng babae na itong asawa ko, alam mo, that he fear God. No? Alam mo na may takot siya sa Panginoon kasi servant mo nga siya. At kailangan ko, no, titingnan natin, kailangan niya ng advice. And then, ganun nga, pinayuhan po siya ni Elisha. Elisha advised her to borrow and sell. Nakuha niyo po, manghiram ka at magbenta. In short, tinuruan siya ni Elisha mag-business, magnegosyo. Isang balo na considered poor, may obligasyon, may utang, at sabi niya, what is in thy house? Diba, sabi ni Elisha, anong meron ka sa tahanan mo? At sabi ng babae, no? And she said, sa verse 2, thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Wala po akong kahit ano, mahal na propeta, except doon sa pot of oil. No, mayroon lang po akong maliit na yung pot, yung parang maliit na palayok yan eh. Yun lang po ang mayroon ako.
Ngayon, sabi ni Elisha sa kanya, o sige, manghiram ka ng mga vessels. So, vessels, mga lalagyan. No? Vessels abroad of all thy neighbors. Yung lahat ng kaya mong abutin na kapitbahay, manghiram ka. At sabi dito, manghiram ka, hindi lang konti. No, not a few, but many. It means, as long as you can, borrow vessels. So, and when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee, and upon thy sons, and shalt pour out it into all those vessels. And thou shalt set aside that which is full. No? Titingnan mo, pag nagnegosyo ka, no? Involve mo yung mga anak mo. Sama mo yung mga anak mo. Shut the door with your sons. And pag nilalagyan nyo ng oil yung vessels, kailangan punuin nyo. At yung puno, yun yung i-set aside nyo. And then, sa verse 5, so she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels unto her, and she poured out. Verse 6, and it came to pass when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Ano yung sabihin nun? Nay, wala na pong lalagyan, na puno na natin lahat. Pero meron pa rin oil, may lumalabas pa rin from the pot. No? From the pot of oil, meron pa rin lumalabas. Ibig sabihin, hindi na sapat yung kanilang lalagyan. No? Meron ba kayong na kukuhang idea dyan? May na-meditate ba kayo? Word in the scripture na wala na kayong sapat paglagyan ng blessing. Where that in the scripture na makikita mo, wala nang paglagyan eh. Bakit? Ang tindi ng provision ng Panginoon. From that pot of oil into a lot of vessels, overflow. At sila ay namumroblema saan sila kukuha ng another lalagyan. Eh di wala na. So, ibig sabihin, pero may oil pa rin. It can full, maybe thousands pa ng pot o ng vessels. So, vessels seems like mas malaki siya kumpara sa pot. Diba? So, there's no vessel and the oil stayed in verse 5. Then she came and told the man of God. Nagbenta ba agad siya? Hindi. Bumalik siya ulit kay prophet. Ano? Sinumbong niya o sinabi niya yung nangyari. And said to her, bring me here, as a verse, told the man of God and said, go, sell the oil, and utang again. Ganun ba? Sabi niya, go, no, magtrabaho ka, mag-labor ka, magbenta ka, and umutang ka ulit. Yun ba sabi ni Propeta Elisha? Sabi niya, pay thy debt. Okay? Pay thy debt and live happily ever after. Enjoy life, travel there, anywhere. Ganun ba? Sabi niya, live thou and thy children of the rest. Yung may iwan, para yan sa inyo. No? Nabayaran nila yung utang nila na dapat yung kapalit ay yung kanyang dalawang anak na magiging alipin. Bayad. Now, anong lesson dito mga kapatid? No? We can see na mayroong blessing pala sa pagsunod, no? Yun ang gandang conclusion dun eh. May blessing sa obedience. Okay? But then, let us take a look deeper, no, the situation and the attitude, no, and attitude of the woman as well as the given lessons from it. Tingnan natin ng mas malalim pa, no? No? Kung halimbawa, mga kapatid,
sabi niya, tingnan natin na yung sa babae. How she lived. Okay? Paano ba nabubuhay itong babae na ito? Okay, itong balo na ito. What is her life? No? How she lived in her life. Now, before siya nabalo, ano ba ang sitwasyon ng babae? If we're going to dig in, what's her situation? And we can see that before she became a widow, no, I believe that she was well provided siya ng kanyang asawa. Tama? He is well provided by her husband, serving God together, no? Kaya lang may utang. Tama? May utang eh. No? Well provided siya ng asawa niya. Tapos nagsiserve sila ng family niya with his sons and husbands, pero may utang. Tama ba ako? That's her life before. Okay? Take note ha. That's her life before. May asawa pa siya, hindi pa siya balo. Nagsiserve sila sa Panginoon. Ang ganda naman ng ganun. Tama? Masarap na nagsiserve kayo ng family mo sa Panginoon. Pero hindi perfect. May utang. Tama? May utang. Now, let's take a look after na siya ma-widow. Pagkatapos niya po mamatay yung kanyang asawa, ano na ang buhay niya? No? Sorrowful? No? I believe hindi siya nagdiwang na namatay asawa niya. Tama? May sorrow yan. No? Pag yung asawa mo nagdiwang na namatay ka, nako. Ibig sabihin, nawalan siya ng sorrow. But this time, ikaw, I believe na itong babae, sorrowful siya. And lonely, and single parents of 2 sons. Tama? Yan po yung sitwasyon niya. Tapos, with inherited debts. No, may minanap pang utang. Dapat sana, pagkamatay, may mamanahing blessing. Hindi. Nung namatay, may minanang utang. Kaya mag-save kayo, life insurance kayo pag hindi. No? Pagka at least hindi naman double kill, kaya double kill, di ba, ang ating pakiramdam. No, I'm just kidding, no? With inherited debts, tapos worries. No? Inherited debts, worries, and fear to lose his 2 sons as collateral of her husband's debts. Tama ba? Ganyan yung makita natin, di ba? Ganyan yung, if we're going to dig in and deeper, yan po yung talaga makikita natin. And with that, we can realize a lot na. Diba? Marami na tayong marirealize sa buhay natin. Tinitingnan natin, teka, mukhang ilan doon, tugma sa akin O ilan doon, yun yung direction ko O ilan doon, hindi naman ako ganun. Na-imagine nyo na ba kung ano ang buhay nitong babae nito? Now, ang isang question, before I ask you a personal question, ano ang ginawa niya? Tingnan natin, what did she do? No? Anong ang kanyang ginawa? Nag-suicide ba siya? No? Did she nag-suicide ba? No? Did she curse God? Sinumpa niya ba yung Panginoon? Hindi. No? She worked hard and forget God? Ganun ba ginawa niya? Dahil balo na ako, I have to, kailangan ko magsikap, so I have to work and wala mo na simba-simba. Wala mo na yung mga religious na yan. Di ba? Ganun ba ginawa niya? Nag-abroad ba siya? Naghanap ba siya ng sugar daddy? Naghanap ba siya na magsisave sa kanya, sa financial needs niya? Sa kanyang material na, ganun ba ginawa niya? So, tingnan natin. No? Gumawa ba siya ng mga illegal na gawain? No? She do illegal works to pay or to resolve her problems? Ganun ba ginawa niya? The answer is no. A big, big no. Tama? Now, what if
brethren, this is a personal question. What if you are in her situation? What if ikaw, dumating sa buhay mo na gano'n sitwasyon mo? Diba? What do you think the best you can do? Do you think I can do better than her? Or do you think I cannot? Diba? Matay asawa mo, may utang na pwedeng kunin yung dalawang anak mo. Ba? Parang yung palang doon pa lang sa kunin yung anak mo. O kaya doon pa lang sa utang na alam mo mahirap bayaran. Baka hindi ka na makatulog. Diba? Now, in your problem or issues in life, how do you settle? That's the question. Hindi naman sabi na papunta tayo sa kalagayan niya, we don't wish that. But you have problems, tama? All of us have problems in this life. Now, the question is, how do we settle our issues in life? How do we settle our problems? No? Can we learn something from her? Meron ba tayong mapupulot sa kanya? Now, take a look how she settled and find solution. Tingnan natin, paano ba ni-resolve ng babae na to yung kanyang problema? Is her problem big? Is her problem serious? Is her situation serious? No? Pastor, wala yung problema niya, wala yan sa problema ko. Mas mabigat yung problema ko. Tama ba? Okay? Do you think her problem is mas pakonti lang sa'yo? Now, tingnan natin mga kapatid, how she settled her situation. Number 1, she cried. Now, sa verse 1, sabi niya, Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is to come to take unto him my 2 sons to be bankrupt. She cried. No, yung cry dito hindi po yung naghagulhol siya ng iyak. But I can say, but I believe there's nothing wrong with that. When you cry, yung literal na umiyak ka dahil may problema ka, there's nothing wrong with that. But this time, she cried means she is asking help. Humingi po siya ng tulong. Humingi siya ng tulong. In verse 2, makita po natin, and Elisha said unto her, What shall I do for thee? It means that she cried, she went, di ba, naalala nyo, when Jesus Christ passing by on the streets, tama? Jesus Christ passing on the street, there are meron 2 bulag, and they cried with a loud voice and said, Jesus, thou son of David. Yung salitang cried, it is shouting, it is asking and begging help. Okay? Yun po yung context, yan po yung ibig sabihin. She cried unto his neighbor. She cried unto the mayor. She cried to kapitan, kagawad, lahat. Doon ba siya pumunta? She cried to the prophet. She cried to God. Because she believed that that prophet is a man of God. Tama? Let's take a look the lesson. No? And when she cried, mga kapatid, no? It means she is being honest and truthful to God. That she needs help. Okay? You know, sometimes asking help to someone is hard. Tama? Especially if you have fried chicken a lot. Diba? Napakahirap yung humingi ka. Now, to God, magpapaka-pride pa ba tayo sa Panginoon?
Diba? Or sometimes, hindi tayo tumatawag sa Panginoon because we don't see Him, we don't trust Him that He can help. Diba? Minsan, ang totoo niyan, hindi talaga tayo tumingi ng tulong sa Diyos kasi hindi natin nakikita God can help. I don't see God. I don't see Him. So, hindi ko nakita na God can help me. And sometimes, yung mga taong ganun, na mahal naman ng Panginoon, when they have a very difficult situation, they have problems, the Lord will let them have or ilalagay sila sa sitwasyon ng Panginoon na ma-realize nila na ang dapat nilang tawagan at hingan ng tulong ay ang Panginoon. In Psalms 57 verse 2, please open your Bible, Psalms 57 verse 2. Ang sabi po dun, cry unto the Lord. No? Psalms 57 verse 2, I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. I will cry. Pag sabing I will cry, I will shout, I will ask help unto God Most High. Ang sarap kaya kapag ang duminig sa problema mo, ang nagbigay ng atensyon sa iyo ay yung pinakamataas sa lahat. Diba? Kung halimbawa, humingi ka ng tulong sa kapitan, tapos ang nagbigay ng atensyon sa iyo, si Presidente. Wala, grabe yung ano mo. But we are crying into the most highest being in the universe. Kaya lang problema, hindi mo siya nakikita na siya ang solusyon. Siya ang makakatulong. That's the problem. But this woman knows who is the right person. Alam niya kung sino ang tamang taong puntahan. Hindi po siya pumunta sa hari. Hindi siya pumunta sa mga elders ng kanilang komunidad. She went to Prophet Elisha because she knew that he is the man of God. She knew that he is the man of God. Maganda, nakakatulong na alam mo kung kanino ka pupunta. No? In Luke chapter 18 verse 7, problem is not about material things alone. May mga problema tayo, hindi lang puro material. Problema natin is may nagpi-persecute sa atin, may nang-down sa atin. Kanino ka lalapit? Diba? No? In Luke 18 verse 7, sinabi doon, shall not God avenge His own elect, which cry day and night? May nagpipersecute ba sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama, pero pinipersecute ka. Iba kasi yung may ginawa kang masama, tapos inaway ka, o may labanan ka, o iba yun. Pero, kung ikaw ay misjudge, inusgahan ka, siniraan ka, nung wala ka namang ginagawang masama, maganda naman yung intention mo, so tingin mo hindi ka ipaghihiganti ng Panginoon pag ikaw humingi sa Kanya ng tulong. Huwag yung gagawa tayo ng kalokohan tapos ipapahiganti natin sa Panginoon. Because baka tayo yung unahan ng Panginoon na maluin. Tama? So, let us do the right thing and let us come to the right person to cry, to plead, and ask help. Hindi po masama mag-help. It does not, hindi po nakakabawas ng pagkatao yung humingi ka ng tulong. No? Especially
when you ask the right person. At napakaganda, sa Panginoon ka humingi ng tulong. Kasi hindi ka susumbatan talaga ng Panginoon. When you ask God, the Lord will direct the right people to help you. At kapag dumating yon, appreciate mo yung tulong ng Panginoon. Psalms 142 verse 1. Psalms 142 verse 1. Anong sabi po siya? Psalms 142. I cried unto the Lord with my voice, and with my voice unto the Lord did I make my supplication. Kahit si David, he is a great man of God. He is a skilled man. Skilled po si David, matalino siya. And mayaman siya. Tama? But saan siya naghumingi ng tulong? Sa Panginoon. He cried unto the Lord. Verse 138 ng the same book, no? 138 ng Psalms. Ang sabi dito, verse 3, no? In the day when I cried, Thou answered me. Hindi lang niya sinagot, and strengthened me with strength in my soul. Ang ganda kasi kapag sa Panginoon ka talaga humingi ng tulong. Sasagutin ka ng Panginoon at papalakasin ka pa niya ng lakas na sa loob. Strength with my soul. Kasi kapag ang soul mo strength o malakas, hindi ka madaling tibagin. Even the physical, yung mga sa labas ng mga aspeto ng buhay mo, may kakaloko-loko. It seems like may problema sa panlabas, pero yung inner mo, buo, yung inner mo, solid. Ganyan ang Panginoon. Sometimes He is not removing suffering physically, but He is giving you sufficient strength to overcome. Diba? Parang si Apostle Paul, nag-pray siya, Lord, tanggalin mo tong karamdaman ko. He prayed thrice. Ang sabi ng Panginoon, My grace is sufficient for thee. Tama? Inalis ba ng Panginoon yung kanyang problema? Inalis ba ng Panginoon yung kanyang pleading? Yung physical na problema? Inalis ba? Hindi. Binigyan siya ng kalakasan para hindi niya sabihin o hindi para ma-overcome niya ito. Mga kapatid, that's how the Lord deals. Merong iba-ibang paraan ng Panginoon at bright na pamaraan. No? Out of the depths, Psalms 130 verse 1, out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplication. Diba? Makikita po natin na ang mga anak ng Diyos, servants ng Panginoon, even the great servants, wala sa ilang pinupuntahan kundi ang Panginoon. No? That's what I've seen to this woman. Itong widow woman na to, na mahirap ang sitwasyon niya, physically, materially, sa Panginoon siya pumunta. She cried, no? She asked help. At hindi lang siya, marami pang mga great servant of God na ang puntahan nila ang Panginoon. Second, no? Ang ginawa niya pa, not only that she cried, but she shared her real situation. Sinare niya po yung totoong sitwasyon niya. Hindi po siya nag-hide. No? She's not hiding. She tell the truth.
She didn't pretend okay and in denial of being okay. Tama? Hindi po siya nag-pretend na, I'm okay. No? Oh, prophet, I'm okay. Don't worry about me. Trying to pretend that she's good. No. Sabi niya, hindi po ako okay. I'm worried. And I don't know what to do. I need your advice. And ito po yung totoo. I have nothing in my house save the pot of oil. It means, sabi niya, yung pot of oil niyan, it does not enough to pay my debt. To pay the debt of my husband. No? Sinasabi niya yung totoo. No? Makikita din natin yan sa principle ng scripture. Diba? In Luke chapter 8, please open Luke chapter 8. You will, tinitingnan natin kung ito bang pagiging honest ay biblical. Baka mamaya idea lang ng tao yung pagiging honest. Kasi yung iba, ayaw nilang isubscribe yung honesty kasi nga, hindi nila, baka sabi nila, hindi, idea lang yan eh. Tignan natin sa scripture, ano ba ang patungkol sa honesty? O yung pagsishare. No? Luke chapter 8, verse 15. Ang sabi doon, but that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bringing forth fruit with patience. Alam mo, ang isang good ground daw ng salita ng Diyos ay yung merong honest na puso. Okay? Yung babae na to, yung sinasabihan siya ni Elijah patungkol sa instruction, dahil maganda ang kanyang puso, dahil honest siya, sinunod niya. Tama? Nagbunga. Okay? Honest and good heart. Not only that, in Romans chapter 13, in more clearer instruction, Acts Romans 13, verse 13. Sabi dyan, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Sabi ito ng Apostle Paul, let us walk honestly. So, when you are asking help to your problem, samahan mo ng honesty. Samahan mo ng paglakad ng katapatan. When you ask God's help, samahan mo ng faithfulness o ng katapatan sa Panginoon. No? 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Ang ganda po niyan. Ang ganda po dito. 2 Corinthians chapter 8 ng mga sinasabi ng Panginoon. Kung tayo po ay maging masunurin sa Panginoon, imposibleng hindi ka tulungan ng Panginoon o hindi tayo tulungan sa ating mga problema. Okay? Kung alam mo na ito ay solusyon, pagbibigyan natin ito ng atensyon. 1 Corinthians 8 verse 21, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Yung pagiging tapat daw, hindi lang sa harapan ng Panginoon, kundi sa harapan din ng tao. Why I should be honest to you? Tao ka lang. I should be honest only to God. Diba? You cannot do that. Diba? Sabihin mo, Lord, I love you, Lord. Pero galit na galit ka sa kapwa mo tao. Diba? How can you love God when you hate your brother? Kung talagang mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin yung kapatid mo. Kung tapat ka sa Panginoon, dapat kaya mo rin maging tapat sa tao. Okay? So,
Hebrews 13, last verse for this point. Hebrews 13 verse 18. Ang sabi po dito. Hebrews 13 verse 8. No, Jesus Christ the same. Ano ba? 13 verse 18 pala. Pray for us, for we trust we have a good conscience. No? In all things willing to live honestly. In all things thou, no, willing to live honestly. No, itong babae na to, ayaw niyang maging dishonest sa situation niya dahil nakakahiya sa sitwasyon ko. No, she is willing to live honestly. No, she asked for help and she didn't hide the real situation. She asked for help and willing to live honestly. Okay, the more you hide, the more na hindi mariresolve. Tama? Ano pa ang kanyang ginawa? No? Not only that she asked for help or she cried for help, not only that she shared the real situation, but also she humbled herself. No? I believe she humbled herself. Buksan mo yung verse 3 ng 2 Kings chapter 4. Sabi doon, then said, sabi ni prophet sa kanya, then said, go borrow the vessels abroad of all thy neighbors. Aba, kung hindi ka humble, nakakaya manghiram. Diba? Kapag ma-pride ka, ba't ako manghihiram? Wala yan sa bokabularyo ko. Diba? Not in my vocabulary. Mataas-taas pa ng kilay, diba? Hindi yan, wala na yan, level ko na yan, di ako manghihiram. Ba't ako manghihiram sa kanila? Eh, hindi naman ako naghihiram dati. This time, iba na eh. When you have difficulties or problem, it will not help you to be boastful, but it more help you to resolve your problem with humbleness. And when in fact, ayaw mo magpakababa, isasadsad ka ng Panginoon. At tuturuan talaga tayo na magpakababa. Bakit? Sinabi ng Panginoon yan eh. God resisted the proud. Pag sabing resisted, hindi lang sa nilalayuan ng Panginoon ang mga proud, binababa niya talaga. But giveth grace to the humble. Nasa scripture. No? Borrow not a few, na hindi po kayang gawin yun ng isang mayabang. No? Sa level ng ibang tao. At sabi dito, para makita natin yung principle ng humbleness niya, sabi niya, nung bumalik siya sa prophet, ano sabi ng prophet sa kanya? Go and sell. Go and sell. No? Magnegosyo ka, magbenta ka. Yung ibang mga mayayaman, ayaw nilang magbenta. Nagbabayad sila ng magbibenta. Kasi sa kanila, nahihiya sila na sila magbenta. Okay? Mga kapatid, she humbled herself. At hindi lang yun, she paid their debts. Binayaran niya yung utang nila in full. No? Full. Hindi po kalahati lang. Hindi 50%, hindi 40%. Hindi 95%, binayaran niya lahat. That's the instruction. No? Diba? Makikita mo doon yung humbleness niya sa instruction ng Panginoon through Prophet Elisha. Kasi kung hindi po siya humble, hindi niya susundin si Elisha. Usually, ang mga hindi humble, hindi naman talaga susunod sa instruction. Right? Ang sumusunod sa instruction, yung talagang nagpapasakop.
Okay? 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi doon, humble yourselves to God, no? And He may exalt you, that He may exalt you in due time. Pag ikaw nagpapakababa ka sa Panginoon, nagpapasakop ka, ang Panginoon din ang magtataas sa iyo sa tamang panahon. May tamang panahon eh. Huwag nating pangunahan ng Panginoon, Lord, this is the right time na. Lord, ang tagal naman. Lord, baka nakaligtaan mo akong i-exalt, nakaligtaan mo akong i-reward sa mga ginawa ko. Kung nakaligtaan mo ako na lang gagawa ng paraan. No. You have to wait. Just do the will of God. No. And He will reward you in due time. No. Brethren, no, not only that, but she also obeyed the instruction. She obeyed the instruction. Verse 4 to 5. No? Ano pa? She didn't complain or question why like this or why like that. Hindi niya kinwestiyon yung process ni prophet. Bakit naman magbibenta pa ako? Bakit naman manghihiram pa ako? Wala bang ibang proseso? Oh, prophet, wala bang ibang proseso? Ba't kailangan pa akong mag-ikot, manghiram? Bakit kailangan pa akong magbenta? Pwede bang mamatay na lang yung pinag-utangan ko? Yung may utang na yun? Pwede bang gano'n na lang? Can you just make it easy for me? No. She did obey the instruction. Maraming instruction sa Word of God na kailangan nating sundin. It seems like inconvenience to our flesh. Inconvenient. Ba't ba ako magbabasa ng Bible? Paggising ko sa umaga, ba't kailangan kong gawin yun? Ba't pa ako kailangan mag-pray bago kumain? Diba? Bakit kailangan pa ako mag-church ng Sunday? Ang dami kong labahin, ang dami kong gagawin, sayang yung appointment ko. Dapat kikita pa ako doon, bakit gano'n? Diba? Obey the instruction without complaint. Pag alam mong instruction at totoo, huwag mo nang i-argue. Diba? Yan ang pag-share namin. Pag alam mo na yun ay tama, huwag mo nang questionin. Tama na kasi. Sometimes, kahit na tama, kino-question pa kasi gusto nila mag-negotiate. Pwede bang ganito na lang? No? When God gave us instruction clearly, let us not negotiate about it. Sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling together. Huwag mong i-forsake yung pagtitipon. Pastor, baka pwede naman ganito na lang. Baka naman, Pastor, pwedeng next week na lang o next Sunday. We're trying to negotiate the truth. Diba? The truth should not be negotiable. Anong sabi ng Panginoon kay Saul? Anong sabi ng Panginoon kay Saul? To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas maganda sa sakripisyo, sa alay. You cannot bribe me. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang instruction ng Panginoon kay Saul, patayin lahat. Anong ginawa ni King Saul? Lord, baka pwede namang i-negotiate. Huwag natin patayin lahat. I saved the best rams, I saved the best lamb because I want this to offer to you. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang instruction ko. Kaya sabi niya kay Samuel, I hate him and I will reject him. I rejected him because to obey is better than sacrifice. You cannot bribe God. Yun ang point doon. Hindi mo pwedeng suhulan ng Panginoon. He owns everything. Obedience is what the Lord requires. Do not negotiate the instruction of God. No? I believe that itong babae na to, sa napakahirap ng sitwasyon, ako mahirap ng sitwasyon niya. I don't take it lightly. Para sa akin, mahirap. Parang kung ako titingin, hindi ko kaya yun.
Hindi ko kaya yung mga utang-utang ngayon na halos masisira na yung aking kaisipan kung paano ko i-resolve eh. Yun lang tawagan ka tapos ririndihin ka. Ayun pa kaya kukunin yung dalawa mong anak tapos walang-wala ka naman. Hindi ka wala kang lakas ng loob mangutang eh kasi wala kang pang collateral, tama. Alam mo, malakas ang loob mo kung mangutang kung meron kang property. Diba? Walang problema, masusolve natin yan. Meron akong lupa dito, hindi lang pwede mabayad, pero sanla ko sa bangko to, bayaran ko yan. At least may paraan ka. Pero itong babae na to, a pot of oil, anong laban nun sa utang na kukunin yung dalawang anak niya? No? Hindi po yung birong problema. And even sabihin natin na mani-mani lang yung problema ko, still, dapat pa rin sa Panginoon tayo umasa. Kasi yung maliit na yan, pwede lumaki yan. Hanggang sa time, hindi ka na makabayad, mamumroblema ka na. She labored, she did not, sabi ito, she didn't complain or question, why like this, why like that, bakit ganito yung proseso. No, she labored, hindi siya naging tamad, no, hindi siya naging pabaya. Okay? She went and sell the oil. What is in your hand, brethren? Alam mo, yung tanong ngayon na what is in your hand, kung wala kang material thing, what is in your hand? Meron kang faith, tama? Meron kang faith, then strengthen it with the help of God. Tingnan mo, kung hindi ka tutulungan ng Panginoon, why don't you dare to prove Him? Diba? I'm saying, sinasabi ko nga sa inyo, saan sa Scripture na sinasabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Kung hindi ko kayo i-bless, subukan niyo ako. Saan? Diba? Yes, Malakay. Malakay chapter 3, verse 10. Doon niya sinabi, subukan niyo ako kung hindi ko kayo, kung improve me now herewith, if I will not open you the windows of heaven. Yun lang yun eh. Sabihin mo ba, pang Israelita lang yun? Sinabi yun sa mga Israelita kasi wala ka pa. Pero kung nandiyan ka that time, I believe sabihin din sa'yo yun. Because there's a promise to that. Alangan naman Israelita lang ang sobrang mapalad. Dapat sila lang yung kinamatayan ng Panginoon sa Kristo. Hindi naman eh. Sila lang yung pwedeng i-bless. Diba? May promise of blessing sa Malakay chapter 3, which is the same promise or the same thing na ginawa ng Panginoon dito sa widow. Yung nag-overflow, yung oil, hindi maubos-ubos yung oil. Diba? Sabi doon, pag sinunod niyo ako, sumunod kayo sa akin. Diba? Yung Malakay chapter 3 na yan. Ang sabi doon, I will not, and prove me now herewith, if I will not open you the windows of heaven, that there shall not be room enough to receive it. Ano ba yun? Sinasabi ng Panginoon, magtapat ka sa iyong pagkakaloob. Tama? Malakay chapter 3 is about offering, about tithes and offering. So, hindi ko nga binabanggit yung tithes and offering. Ang binabanggit ko, blessing. Gustong-gusto natin yung blessing. Di ba? Gustong-gusto natin na proteksyonan tayo ng Panginoon sa mga devourer. Tama? Sinong ayaw ng protection sa mga devourer? Pang-Israelites lang ba yung mga protection na yan? Hindi. Gustong-gusto natin, pero hindi natin, ayaw natin yung principle na maging tapat tayo sa bawat provision at blessing ng Panginoon. Alam mo, hindi lang pagiging generous yung madidevelop sa heart mo doon, kundi pagiging good steward. Alam nyo, magtapat ka sa maliit na bagay, kaya ka rin pagtiwalaan ng Panginoon sa malaking bagay. No? Kaya kung gusto nating makakahon din
sa mga problema natin, hindi naman theoretical lang. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Diyos tayo umasa. Tama? Hindi yung parang, hindi, preaching lang yan eh. Hindi, teaching lang yan. Wala yan talagang application. Apply the Word of God. I-prove nyo. I-prove natin na talagang ang Panginoon ay totoo sa mga salita niya. Okay? Huwag natin i-negotiate yung alam natin totoo na. Okay? So, this is not the power of the prophet. Tama? Yung nangyari doon sa widow, hindi naman power ng propeta yun. Hindi yun power ni Elisha. Hindi, yung mga payo ng isang pastor patungkol sa financial, physical, o material, spiritual, problems mo, resolutions regarding that, hindi power ng pastor ang magsusolve niya. It is the power of God. Tama? When we are sincere to cry and to come to God, tell Him our real and truthful feeling, humble ourselves to Him, trust Him with full confidence, and obey His commandments, let's be used to it. No, masanay tayo na tapat tayo sa Panginoon. Let us not be used that we are unfaithful. Alam mo yun, nasanay ako na hindi ako tapat sa Panginoon. Dapat sanayin natin ang sarili nating magtapat tayo sa Panginoon. Para naman masanay tayo na yung mga provisions galing talaga sa Panginoon. So that masanay tayo na we give honor to God, we give praise to God in every provisions we got. Huwag nating igiit at ipilit na yung sarili natin, kaya natin. No! We will always end up confronted by God's power. Kung confront ka lang ng Panginoon, sasabihin sa'yo, ako pa rin, hindi ikaw. Mga kapatid, let us be used to it, to live with it. Hindi lang masanay, kundi ibuhay natin. Isabuhay natin ito. No? For sure, we can't imagine how He will pour out His blessings. Hindi mo ma-imagine kung paano ibubuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa iyo. Tulad nung promise niya, at sinabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10, subukan niyo ako kung hindi ko ba ibuhos sa inyo ang biyaya na halos wala kayong paglagyan. Diba? Yun ang nangyari sa babae. Wala na silang paglagyan. At windows yung ginamit. That's talking about windows as more, mas maraming provisions, maraming entry ng provision kumpara sa pinto. Pinto. Nakita ka ng bahay na puro pinto. Na maraming pinto. No? Yung iba, marami talaga. Yung normal na bahay, maraming bintana kumpara sa pinto. I mean, entry of blessing from outside coming to your room. No? So, mga kapatid, no, yung there shall not be room enough, yung blessings, hindi naman yan material lang. No? Joy, favor, provisions, and spirituality as well. Spirituality as well as protection. Ayaw mo ba na nag-uumapaw yung kaligayahan mo, yung favor, yung provisions, yung spirituality, as well as yung protection ng Panginoon? When you are faithful to Him, when you put your trust in Him, ayaw niyo ba na gano'n? No? Yan ang essence o mensahe ng Ebanghelyo sa atin. Yung Ebanghelyo, binigay sa atin para tayo ay magkaroon ng full confidence sa Panginoon. Kasi tinapos niya na yung kaligtasan mo eh. Tama? Tinapos niya na yung kaligtasan mo. Ang tatrabahuin mo na lang ay itong temporal life natin. Tapos, hindi ka lang nagtatrabaho mag-isa, nandyan pa yung support ng Panginoon. Kaya, kasi kailangan pa rin natin ng support ng Panginoon because we cannot really do the will of God on our own. No? Tinapos ng Panginoon yung kaligtasan mo, tapos tutulungan ka pa niya sa pamumuhay mo,
ng naayon sa Kanya. Hindi ka tatouch sa support na yan ng Panginoon, sa promise na yan ng Panginoon. I-negotiate pa rin ba natin na, Lord, pwede bang ako na lang? Pwede bang experiment ko muna yung sarili ko? Lord, akin na yung mga pamana mo at waldasin ko muna sa sanlibutan at babalik na lang ako kapag natauhan ako. Kaya nga may prodigal son para matutunan natin na hindi yun ang pinaka-best way. No? But then, alam natin na ang Panginoon ay gracious. Kaya rin sabi ni Paul, huwag naman nating abusuhin. Tama? Sabi ni Paul shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. No? Huwag nating sabihin na, ay, by grace naman kaya okay lang, tuloy-tuloy tayo sa kasalanan. Hindi po yun. The more that we should live in a holy life, the more we should live in a righteous way. No? Let us learn from those examples that God recorded in the Scriptures. Marami pang katulad nito ng widow woman na to na nagpakita ng katapatan sa Panginoon. And I hope we can ma-reflect something sa atin and let us be wise to live in this life. Let us all stand, let us pray. Father God, once again, thank you for your kindness, once again, for bringing us this lesson. And we pray and we hope, Lord, na na-stir up yung aming desires to choose the right thing, to live righteously. And nawa ay mas maging eager kami, mas manggigil kami, Panginoon, na makuha yung attention mo, makuha yung favor mo, at maibalik namin sa iyo ang kapurihan. Maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.